Ay, manalangin po. Panginoon, salamat po sa aming araw-araw ito na binigay niyo, Panginoon, para sa amin, Panginoon. Gabayan niyo ako, Panginoon, sa binigay niyo, Panginoon, na mensahe para sa kanila, Panginoon, para sa amin. Salamat po sa biyaya na binigay niyo kami sa araw. Salamat po namin sa Panginoon Jesus. Amen! Akala ko sa atin lang, no? Wala siyang dito. Sama na. Sama ka na. Sama na rin sila. Mag-aaral ko na. Ano po ba yun? Tamang pagpapatawad po. May nabasa ko kanina na, sa Mateo 18, 21 hanggang 35. 21 to 35. Babasahin ako na kung mababasa para maintindihan po natin. Sa 21 hanggang 35 po. Title nito, ang talinghaga tungkol sa lingkod na di marunong magpatawad. 21. Grabe si Pedro at nagtanong kay Jesus, Panginoon, ilang beses ko po papatawarin ng aking kapatid na nagkakasala sa akin? 7 beses po ba? Sinagot siya ni Jesus, hindi 7 beses, kundi 7 po. Ulit na 7. Umaga 77 times 7. 23, sapagkat ang harian ng langit ay katulad nito. Po. Pinasya ng isang hari na hingi ng tulad sa kanyang mga alipin tungkol sa kanilang mga utang. Nang simulan niyang magkwenta, dinala sa kanyang isang lingkod na may utang milyong piso. 25. Dahil siya yung walang may bayad, iniutos sa hari na ipagbili siya pati ang kanyang asawa at mga anak. At ang lahat na ng hari-harian upang siya'y makabayad. 26. Lumuhod ang lingkod sa harapan ng hari at nagmakaawa. Bigyan ko po ako ninyo ng panahon at babayaran ko sa inyo lahat. 27. Naawa sa kanyang hari, kaya pinatawag siya at ang kanyang pagkakautang at pinalaya. 28. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakita niya ang isang kapwa na naglingkod, may utang sa kanya na ilang daang piso lang. Sinakal niya ito. Sinakal niya tapos sabi isang, magbayad ka ng utang mo. Tapos lumuhod ito at makaawa sa kanya. Bigyan mo ko po ng panahon at babayaran kita. Ngunit, hindi siya pumayag. Sa halip ito ang pinibilang niya hanggang sa makabayad. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari sa pangyayaring yun. Sumama ang loob ng ibang mga lingkod ng hari. Sorry bro. Sa pangyayari niyon, kaya pumunta sila sa hari at nagsumbong. Pero dito, ipinatawag ng hari ang lingkod na yan at kapasama mo, sabi niya, pinatawag kita sa utang mo sapagkat nagmamakaawa ka sa akin. 33. Naawa ko sa iyo, hindi ba dapat ka rin sanang nahabag sa kapwa mo? 34. At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran ng buo ang kanyang utang. 35. Ito ang hihindihin. Ngayon din ang gagawin sa inyo ng aking ama na nasa langit kung hindi ninyo ang susong papatawarin ng inyong kapatid. Kasi sinasabi ko sa akin dito kapatid na yung tanong ni Pedro kay Jesus na ilang beses ko mo papatawarin yung kahit nung kaibigan ko o yung nagkasala sa kaibigan. Sabi si Jesus na itong ulit. Kumbaga, ano yun 77 times 7, kumbaga, pag times mo yun, for 7, 49. 49, or 90. 560. 560. Liman pa ba? Basta nasa 400 plus. Pero hindi sinasabi ng Panginoon na pag umabot doon, wala na, hindi mo na siya pilit patawarin. Pag umabot sa ano na part na yun, kumbaga sinasabi sa atin ng Panginoon dito, na ang paghingi ng tawad sa kapatid o sa kapalan o pagpapatawad sa kapatid natin, is katulad lang din ang paghingi natin ng pagpapatawad sa Panginoon. Tayo na makasalanan na hindi karapat dapat na umaharap sa Panginoon na napakadumis natin. Tayo pinapatawad ng Panginoon. Ano sabi? Yan. Na kaya tayo din na maghingi ng patawad din sa paanak na yun nga, katulad ng kwento nito. Yung kwento ng ano nito, isang lingkod siya. Meron siyang milyong kautangan sa hari. Milyong peso. Milyong pera ang ano niya. Ang utang niya sa hari. Internet ka talaga. Tapos ang siya ng tawad kasi pinagbili ng asawa niya, lupa niya, sarili niya, at yung mga anak niya, bibili ng hari para maging alagad.
Siyempre nung siya naman nagmakaawa, lumuhod, parang humingi ng tawad. Siyempre nahabag yung hari sa kanya. Sige, papatawarin kita. At umuwi ka na sa inyo, pinalaya. Paglabas naman ng lingkod na yun, nakita niya yung sa kapwa niya na may utang sa kanya. Tapos, iilang daang piso lang ang utang na sa kanya. Pero sinakal niya agad sa kanya. Bayad ka ng utang mo. Ganyan. Sinabi niya yun. Hindi niya nangingi ng tawad. Lumuhod din yung lingkod na yun, may utang sa kanya. Lumuhod at nangingi ng tawad. Pero hindi niya pinatawad. Kumbaga yung kahabagan na pinakita ng hari sa kanya, hindi niya na-apply sa kanya. Yung, kumbaga yung hindi niya nakuha yung ano ba, kumbaga yung wisdom na pinakita ng hari sa kanya na ako nga naawa sa iyo na hari, na ikaw'y lingkod lamang, pero ako'y nagpakaba na binigay ko yung pagpapatawad ko sa iyo. Kaya din tayo sana matuto na, di ba kahit sabi sa Biblia na, kung nagmamahal ka lang na nagmamahal sa iyo, ano ang makukuha mo? Di ba nga sabi sa atin sa Mateo 5:4, ay 45:4, na mahalin natin ang ating mga kaaway. Na sa mundo, ang kaaway ay inaaway, pero sa ating mga Kristiyano, ang kaaway ay minamahal. Kasi sabi sa atin sa ng Panginoon, na kung ikay galit sa iyong kaibigan, kung ikay galit sa iyong kapatid, ikay mamamatay tao. Sabi sa atin yan sa unang Juan 3:15, sabi din sa atin ng Panginoon na kung ikay napupuot sa iyong kapatid na kasi sabi niya ni Manang sa atin, diba, na hindi nagkakaroon tayo dapat ng walang space sa puso natin yung galit, walang space sa atin yung lungkot, yung pagkainis. Dito yung magkakaroon tayo ng pagpapatawad na kung ano yung ginawang pagpapatawad sa atin ng Panginoon, mai-apply natin sa mga nagkaroon din ng kasala sa atin na kahit ilang beses tayo nga na tao na nagkakasala na kahit ilang beses tayo magkasala, pag lumapit lang tayo sa Panginoon, papatawarin tayo. Ganun din dapat tayo sa mga tao na kahit napaka-agawang ginawa sa iyo, ano ka magpatawad na hindi mo siya titignan ng napakarumi kasi hindi ka tinignan ng marumi ng Panginoon. Kumbaga, kung ano yung ginawa sa atin ng Panginoon, gawin natin natin sa tao na gumawa sa atin. Sabi nga, di ba, sa unang 1:4, unang magmahal ang Panginoon at tayo nagmamahal. Kaya unang tayo pinatawad tayo ng Panginoon, kahit baka hindi tayo marapat dapat at kahit napakarami natin dapat, magpatawad tayo na magpatawad sapagkat ang nagpapakumbaba ay tinataas ng Panginoon. Kaya, sa pagpapatawad natin is maging endless. Yung pagpapatawad natin, kahit paulit-ulit tayong ginagawa ng mga kasama natin na nangyayari mo na Baka makita si Jay. Yun nga po na, ang pinakabuwadhan po ng ano na to na magpatawad ka kasi wala kang pinatawad. Kumbaga, hindi binibilang ang pagpapatawad sa ating mga kapatid. Kumbaga yung pagmamahal, nasa atin si Kristo, di ba? Nasa puso natin si Kristo. Kumbaga, nasa puso natin si Kristo. Nandito rin sa ating nature ng Panginoon. Na nagpapatawad tayo. Kahit nakakapagod. Kasi Diyos naman nagbibigay ng lakas at kaya na sa atin. Kumbaga, tulungan mo kayo hindi yung tao. Tulungan mo ka, Lord, napatawarin ko Lord. Grabe mo Lord. At tayo si Kuya Dre. Napapagod ka pag patawad. Hindi ko yung kumbaga nakapagod na yung ginagawa ng tao. Tanong mo yung tao na hindi siya napapagod. Yung mga ginagawa niya. Si ayaw kaya asin. Sabay-sabay. Paano mo papatawarin yung, anong paraan mo, paano mo papatawad yung, anong paraan para humingi ka ng tawad sa tao? Anong paraan para makahingi ka ng tawad sa tao? At tayo, sino? Sabi ko sa ano, muna daw natin i-confess yung kasalanan natin sa Panginoon. Sunod natin i-confess yung kasalanan natin sa Panginoon. Tsaka po tayo ang Panginoon. Paano mo hihigin yung patawad? Sample. Kasi kausapin mo si Jay.
Naka-holdingan sila tayo. Paano kung hindi ka sanay mag-say ng sorry? Tanong, acceptable ba yon? Hindi ako kasi marunong mag-say ng sorry kasi hindi ako lumaki ng mahilig magsalita ng mag-sorry. Pero paano kung masasabing humihingi ako ng tawad doon sa taong nakagawa ako ng kasalanan? Ayan, hindi ako marunong mag-say sorry, pero gusto ko humingi ng sorry. Pero paano ko sasabihin doon sa tao na nagsasorry ako? Paano? Parang hindi ka, wala akong kaibigan sa ito na po, nagsasorry ka po. Patulad po nung nangyari po sa akin na nung nakalaan lang po, na sobrang hirap po sa akin kasi po hindi po talaga kami makapensensya kasi ng kapatid ko na halos wala po ganun. Sobrang hirap po sa akin na humingi ng patawad kasi mga lalaki po tsaka pero nagawa ko pa rin po. Hindi po parang sa tulong po ni Lord na nagawa ko ng sorry sa kanya kahit sobrang hirap. So nagsabi ka ng sorry. Paano yung hindi marunong mag-say ng sorry? Pero gusto ko humingi ng sorry. Paano? May gusto si Mara na sa ulo. Ano? Effort po. Paano ang effort? Hindi po masabi in verbal po, to in act po. Paano? Umawi ka po sa paraan na ikakagaan mo ng loob. Acceptable ba? Tanong natin ito ba? Acceptable ba? Yung hindi po hindi na po ulitin yung ginawa ko. Oh, marami na silang sinasabi. Hindi mo nagsasalita. Sa inyo ba yun? Ikaw yun? Sorry. Ano tanong ko sa inyo? Okay ba yun? Okay daw ba yun? Yung sagot niya. Oo, tsaka ni Kuya Josh. Sino pa nagsabi kanila? Ate Ibon. Okay ba? Nagsalita Ate Ibon. Okay ba yon? Kasi hindi ako marunong mag-say sorry eh. Pero I want to ask forgiveness. Sino nagsabi nyo? Yes. Paano? Okay ba yon? Si Ate Ayo. Yes. Kasi syempre casual na kayo eh. Lagi kayo yes. Sininyo, yan na sininyo. Ano po, yung tanong ko kung okay po ba yun? Parang ano po, kahit ano po, Sige. So, ano po, parang two-sided po siya. Na? Two-sided po siya na Parang kayo. Sige, go. tama po yun sa that time, pero hindi po siya tama sa habang na ganun. Kaya, ano po, parang hindi po dapat masabi na ganun yung ginagawa. Kung, ano po, mas mabuti kung gawin yung sinasabi yung masabi. Para hindi na sumakit ang utak natin. Katulad ng sabi ni Kuya Josh, nagbigay na siya ng sample, hirap daw siya magsabi ng sorry. But sa kabutihan ng Panginoon, nagsabi siya ng sorry. So bilang mga ahawa, hindi mahirap sa atin mag-say ng sorry. Remember, sabi ng Panginoon, if we confess, when we say confess, we say it loud. We say it. Ang confession. Sorry, nasaktan ko. So we have to confess. Kasi hindi mo tatanggapin si Kristo na hindi mo sinasabi. Kailangan ibuka ng bibig mo. So tayo bilang mga ahawa, we have to say sorry. Kahit hindi tayo sanay. Lalo na, tignan mo, may example na si Kuya Josh. Hindi sila close, hindi sila ganun ka-vocal, but through the goodness of the Lord, nakapagsabi siya ng sorry dun sa kuya. Okay? Hindi sapat ang actions. Hindi sapat